Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal, sa kalooban namin ay manahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, "Ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapa sa inyo ang lupain nila tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, "Magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa inyo. Sasamahan Kanya, hindi Kanya pababayaan. Kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang hinirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang ngalan ng poon ay aking pupurihin at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos.
Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbubukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hanggahan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Tanging ang poon ang pumatnubay at walang ibang Diyos na sa kanila'y umakay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag na Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ng 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panahon natin ngayon, may tinatawag tayong mga new generations, mga millennials, at isa sa, kumbaga, naiisip natin na hindi natin lubusang maintindihan ang mga millennials ngayon. Tama ba? Naguguluhan tayo sa kanilang pag-iisip, paano sila magsalita, paano sila kumilos. Yan, yung kanilang mga moral values, parang ibang-iba doon sa nakagisnan na natin noon. At hindi natin naiiwasan
na ikumpara yung ating panahon sa panahon ngayon. Yan lang, walang mangyayari kung puro tayo paninita, walang mangyayari kung puro tayo panghuhusga. Yung tanong na, bakit ganyan kayo ngayon? Bakit ganyan kayo mga kabataan ngayon? Maganda kasi mapagnilayan itong ating ebanghelyo na sa konteksto nitong mga nangyayari ngayon. Kamusta po ba kasi tayo? Tayo na mga pinagkatiwalaan ng Diyos na dapat umuhubog sa mga kabataan na bago pa nila maabot yung edad na tinatawag nating magdidesisyon sila ng kanila, ay mahalagang pabalikan, kamusta yung kabataan nila? Nasaan ka ba nung sila ay unti-unting nagkakaisip? Nasaan ba tayo nung sila ay unti-unting natututong tumayo, natututong magsalita? Nasaan ba kasi tayo? Hindi yung ngayon tayo tanong ng tanong, bakit sila ganyan? Nasaan ka kasi noong sa simula pa? Kasi sabi nga dito, ibinilin ng Diyos o ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ibinigay itong mensahe na sinasabi, ingatan ninyo na huwag mapahamak kahit isa sa maliliit na ito. Ngayon, kabi-kabilaan. Kahit nga magbukas ka lang ng internet, mga bata, napapanood natin kung paano magrambulan, paano mangbuli, paano magmura, paano magbisyo. Tapos magagalit lang tayo dahil ganyan sila. Unang-una, ibinili niyan sa atin. Pwedeng sabihin natin, tayo na nakaranas noon ng kabataan na walang gumagabay, ngayon ba uulitin mo rin na hindi ka magbibigay ng tamang paggabay sa iyong mga anak? Ngayon kasi nakakalungkot po, Kasi dapat maging alerto tayo. Dapat mulat din tayo sa nangyayari. Kung anong ginagawa natin, yun ang nagiging resulta ng mga susunod na panahon. Ngayon, ano ba ang uso? Litong-lito na ang mga bata ngayon. Bakit? Namumuhay sila either sa iisang magulang lang. Kanino sila lumalaki? Lumalaki sa single parent, lumalaki sa hiwalay na magulang, lumalaki sa ang nanay may sariling pamilya, ang tatay may sariling pamilya. Sinong naiwan? Siya. Diba? Tapos magtataka tayo, bakit ayaw nilang sumunod sa atin? Bakit ang tigas-tigas ng ulo natin? Kaya, napapariwara. Napupunta sa kung saan-saan. Bata pa lang, high school pa lang, nabuntis na, nambuntis na. Kasi doon sila namulat. Doon na nakita nila. Hindi tayo pwedeng, sana po, tayong lahat na naririto, hindi pwedeng simba lang tayo ng simba. Meron kasing ipinapaalala na meron kang responsibilidad. Minsan po, sa tamang konteksto, minsan po, naman puro rosaryo lang, nobina lang, simba lang. Lagi kang nasa simbahan. Meron kang misyon, meron kang responsibilidad na dapat mong asikasuhin, baka mahahabol pa. Hindi pa lubusang naliligaw ang iyong anak o yung at least kakilala mong bata na pwede pang matulungan. Kasi may pananagutan tayo. Pagdating ng araw, pag umarap tayo sa Diyos, may pananagutan tayong dapat harapin at sagutin. Sana po, unti-unti, mabago natin para yung susunod na henerasyon, makita natin yung resulta ng tamang paggagabay. Amen?
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo upang ang bawat tao ay maghangad na maging dakila sa paningin ng Diyos at ng mga anghel. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mayayaman at mga makapangyarihan ay matutong magmahal sa mga walang kaya o ari-arian, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang buong pagmamahal na ingatan ng mga ina ang mga batang dinadala nila sa sinapupunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kapatid nating kriminal, pulubi at mahina ay ating maisama sa pupuntahan nating langit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang huwag nating susubukin o tutuksuhin ang mga kapatid nating mahina ang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumaganap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon, ang Ama namin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.